Hello mga kabayan. Dito na naman po ang inyong lingkod, Dino, DMMC, ang trying hard PWD vlogger ng Pinas. Gandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin yung binigay na pahayag, nilabas na pahayag ni BP Inday Sara. Pero bago po yan, kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, isang like and subscribe naman po dyan. Magbigay na rin po kayo ng komento para ma-improve ang ating channel. Pasensya na po kayo sa suot ko. Mainit-init. Kaya kapambahay tayo at sando lang. Anyway, umpisahan na po natin. Siguro naman kilala nyo si Fernando po, di po ba? Fernando po Jr., si FPJ. Yung hari ng pelikulang Pilipino. Alam nyo, dati meron siyang pelikula. Yung Agila ng Maynila. Well, kung di nyo pa ho yun napapanood, meron po yan sa YouTube. Hanapin nyo lang. Kwento po nun isa siyang dating pulis na natanggal sa serbisyo, napagbintangan, ganon. Nung huli, para siyang naging, ang tawag doon, yung para siyang naging janitor, tagalinis ng mga maruruming elemento sa Pilipinas. Sa bansa niya, no? Sa mga komunidad. Well, para siyang agila, dinadagit niya yung mga masasamang elemento. Well, ba't ko po nabanggit yan? Di ba may ano na si BP Inday, Agila ng Davao. Bagay, nagsalita na ang Agila ng Davao. Mukhang malapit ng ibuka ang kanyang mga pakpak at umpisahan ng mandagit ng mga opisyal, mga korap sa gobyernong ito. Well, salita na po ang Agila ng Davao, si BP Sara. Ayan po kaya mga opisyal natin sa militar, gobyerno. Tatanga na lang ba kayo, ha? Saan po natin basahin tong statement ni Ma'am Inday Sara. Sa aking mga kapatid na Muslim, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa aking mga kababayan. Sa kabila ng sa 6 na Muslim tribes mula sa Davao City. Maraming salamat sa aking mga kapatid na Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausog para sa walang takot na pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong para sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Walay pulong nga makahulagyaway sa akong pagpasalamat sa kaninyo. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Well, masaya rin po tayo at nakabalik ng matiwasay si BP Inday mula sa kanyang pagpunta sa ibang bansa, no? Germany yata yun, no? Diba? Nilabas pa nga nung CCTV na kuha sa CCTV na picture niya
kasama nung kanyang pamilya nung siya'y paalis. At lumabas ang mga info kung saan siya pupunta, sinong mga kasama, etc. etc. Well, saganang akin, banta na rin yun, di po ba? Dapat hindi nalalaman ng kahit sino yung ganon. Private ano naman niya yun, private na lakad niya yun. Tuloy po natin. Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad sa bayan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Well, totoo po yan, ano. Kumbaga sa sasakyan dapat ng i-junk at kumuha tayo ng bagong sasakyan. Di na kaya ng overhaul lang Wala Aalisin mo yung malintik na iba, uusbong, ganun pa rin, di ba? Di natin alam saan tayo kukuha ng mga leader na talagang tatayo at magmamalasakit, may malasakit sa ating bansa. Pucha, bata pa lang ako. Ano mo nang bansag sa atin sa Pilipinas? Sick man of Asia. 50 plus na po ako, tanda na rin. Ganun pa rin ang ating kalagayan. Di pa rin tayo nagbabago. Di pa rin natin ramdam ang kaunlaran. Ako po galit na galit ako ngayon Dati may negosyo ako Pero 1 taon pa lang si BBM sa pwesto niya. Nagsara na yung negosyo ko. Lugi na agad. Kaya nakakabuisit Hindi po ba? Well, matanda na rin naman ako. Gusto ko na rin magpahinga. Pero, sino bang ayaw kumita ng pera? Di po ba? Kaya nga ako nagpa-vlogging ngayon kahit na naman ako kinikita. Nang una, subscriber ko hindi nadadagdagan. Nadagdagan pala, isa pa lang nadagdag. Ilang araw na. Dagdagan nyo naman. Mag-like and subscribe naman po kayo. Pero yung kinabukasan ng ating mga anak, aking apo, nakakatakot. Umpisahan na po natin. Hindi ubre yung liderato na lalamya-lamya. Ako wala akong I have nothing against kung maging diktador ang isang pinuno. Pero yung diktador na merong malasakit at ipatutupad ng tama ang ating batas. Well, I have nothing against pero di ba nga sinasabi ko parati, we choose the lesser evil, ika nga, dahil wala ganun na talaga Pero noong panahon ni PRRT, may mga diskarte rin siya na hindi rin ako sang-ayon. Panahon ni PRRD, pero medyo may kompromiso rin siya Wala ganun talaga yung politika di ba ilang sekretary niya ang naalis, tanggal din dahil mayroong hinala ng korupsyon. O yung mga
Mga alta na yan na mga adik pala. Bakit di nakulong? Bakit hindi nahuli? Hindi po ba? Alam na pala niya. Kilala naman pala niya. Sana pina-operate. Di sana wala tayong presidenteng bangag ngayon. Di po ba? Wala eh. Di ba yung Tony Boy Florendo? Kaibigan din niya. Taga Davao din. Yung Lagdameo, taga Davao din. Kaya talagang kilalang kilala niya. At alam niya na meron talagang mga ganong leader na mga bangag-bangag. Wala eh. Sana pag si Ma'am Inday na ang pumalit at maging presidente o kung sino man, si Baste, sana wag nilang i-kompormiso ang kapakanan ng ating bayan. Pero mas prepare ko pa rin talaga yung sila, di ba ba? Mga Duterte. Tingnan nyo si Marcos, si Bongbong Marcos. Lumaking spoiled, kaya ganyan. Ano nakita niya? Ang style ng pamamalakad, na kinagisnan niya. Yung style ng tatay niya. At tingnan yung bunga. Ano naging bunga ngayon? Putya nung kampanya. Wala talaga ang mapagpilian nun eh. Kaya parang kampi ko talaga yung kinampihan na lang ni Sara eh. Huwag na po nating sisihin si Ma'am Inday. Kung tumakbo lang si Ma'am Inday, di sana wala tayong problema. Di po ba? Andyan na yan eh. Siguro medyo may agam-agam yung ali sa bigat ng tungkulin ng isang presidente. Parang gusto niya maging handa muna siya, gain more experience, bago siya sumabak. Po ba? Pero ewan natin kung sa 2028 kung siya na po ba. Sana siya na muna. At si Baste, muna, senador or vice president. Sa mga yan. Grabe na ngayon, no? Pero nyo kanina, sa Kamara may hearing tungkol sa Pogo, EJK. Pinagsama-sama na nila yung komite nila. Apat na komite yata yun na magsasama-sama. Anong layunin nun? Idiin na naman si PRRT. May nababanggit pa tungkol sa ICC. Nakaka-dismaya. Lahat na lang puro Duterte ang dahilan. Tuloy po natin Pilipinas bilang isang kapuluan, dinadayo ng bagyo. Taon-taon may komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Pinagmayabang pa sa zona ni BBM yan, di po ba? Itong DPWH Secretary sa Senate hearing ng TOQA, inamin na wala ang master plan. At inamin na yung 5,500 na flood control project ay mga patsi-patsing trabaho with 1.4 billion a day
per day na ginagastos ng Pilipinas para dyan sa pisting patsi-patsing trabaho. Putya, ano bang pinagagawa nila? Siguro, tawag dito siguro ano nyo yun, yung nagsusungkit, nagsusuot ng kable sa mga kanal-kanal. Yung mga naka-uniformeng kulay blue na, ewan ko, MMDA yata yun. Para lang malinis yung mga maliliit na kanal. Siguro puro ganun yung pinagmayabang ni BBM na 5,500 na. Si Bong Revilla, yung chairman ng committee ng Senate hearing tungkol dyan. Wala daw sila ron para di daw sila nandoon para magsisihan pa. Bagkus ay alamin kung anong magiging dapat na solusyon para mapagandaan tong mga parating pang bagyo. Putragis kayo, yung sinayang yung pera, wala nang mananagot doon. Ha? Kakalimutan na lang ba natin yon? Pinagyabang nyo pa, lintik na yan. But ito, isang na lang tip kay PBBM. Ba't hindi nyo kunin i-hire si Architect Pelino Palafox Jr. Isang magaling na arkitekto, urban planning expert. Sino nakikinabang dyan? Yung mga ibang bansa, pinakinabangan yung kanyang talento. Tayo, dito sa Pilipinas, hindi natin magamit. Ba't di nyo kunin? As advisor man lang sana. Tarikis na yan. Wala kayong kabuhay-buhay. Puro na lang pera, bulsa ninyo ang pinalalaki ninyo. Tuloy po natin Pilipinas may healthcare system. Dapat na totoong mapapangalagaan ng kalusugan ng bawat Pilipino. At maibsan ng mga gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbis paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Yan, piktado tayong lahat dyan. Ako, dalas ko nagagamit sana yung PhilHealth na yan. Pero barya-barya ang naiambag ng PhilHealth sa hospital bills ko. Tapos malalaman mo yung gobyerno, kukunin yung 90 billion lang yan para maipampondo sa ibang project. Nasa third quarter pa lang tayo. Pero, di ba, yung second quarter pa nga lang, 83% na ng budget natin na nailabas na. 17% na lang daw natitira. Kaya nila kailangan ng additional na pondo. Wala naman nilabas yung gobyerno dyan sa pondo ng PhilHealth Tinitipid tayo mga miyembro ng PhilHealth sa pagtulong para sa ating kalusugan. Pagkatapos, kukunin lang na lintik na gobyernong ito. Ang panahon ni PRRD, wala namang ganyan Nang si Risa Ontiveros nasa PhilHealth, di ba, merong bulong-bulungan na merong nakuhang pera. Pero noong panahon ni PRRD, walang ganun.
Although maliit pa rin ang nailalabas na tulong, at least hindi nagagalaw yung pera, di ba? Tuloy natin na ang Pilipinas may mga representante sa Kamara. Dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa pulis to population ratio. That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. The country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage. There is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence all the time. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa issue ng iba. Daming ano dyan di ba? Sa Kamara, daming sipsip. Mga ano ang tawag doon, yung mga may masabi lang. Nakikisaw-saw, palaging saw-saw. Yun lang inalisan ng security si BP Sara. Di ba't ang daming sumausaw? Nung hindi umatin sa SONA, marami pa rin sausaw. Puro lang kayo sausaw. Ang pala ng panahon ni PRRD, lahat kayo nasa PDP, karamihan sa inyo. Mga balimbing, mga hinayupa kayo. Tangina. Kung saan ng power, ando doon kayo. Mga himod puwet. Langya. Siguro kaya parang tatapang ninyo isusugo nyo yung Pilipinas sa giyera. Ano yan? Yan ba magiging sagot nyo? Mabawasan ang populasyon natin kung sakaling matuloy ang giyera? Ganun ba yun? Buwisit kayo. Tuloy natin Pilipinas sa may airport officials dapat na nagsusumikap na maabot ang adhikaing magkaroon tayo ng world-class facility na pinapahalagahan ng seguridad at privacy ng lahat ng pasahero. Lalo na pagdating sa kabataan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal ng paliparan na tikong bibig ukol sa banta ng seguridad at di man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta, tulad ng pagpapasa publiko ng video footage, flight details at iba pang masaselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ng mga minor de edad. Wala. Lahat talaga hawak sa leeg ngayon. Lahat takot. Takot na sumuway. Puro kalokohan. Kung loko-loko yung leader, wala. Lahat talaga magiging ganun, di ba? Loko-loko. Tingnan nyo nung panahon ni PRRD. Di man lang siya naglabas ng batas o executive order. Basta sinabi lang niya, tigil niyo yung tanimbala na yan. Kundi papakain ko sa inyo yung bala. Wala pang 1 linggo, tapos na ang problema, di po ba? Ang panahon nila Tugade, nung sila ang may hawak dyan. Maayos.
Baga nag-i-improve na tayo. Yang naiya na yan, nag-improve na. Pero ngayon, balik na naman sa dati. Anong sakit ba meron tayo? Yung mga Pilipino. Bakit nakukuha natin? Baga nga, may sabi, kahit na ano pang trabaho mo, basta pag-igihan mo, okay na yun. Gawin mo ng tama. Nakatulong ka na sa bansa. Kahit ba ikaw isang street sweeper, mababa man sa paningin ng iba, pero kung maayos mo nagagampanan, hindi nakatulong ka, hindi ka nakasagabal, hindi ka nakatulong sa pagbaha, di ba? Nakatulong ka sa hindi ka maging cause ng baha, ganun. Di ba? Kung maayos mo nalilinis ang kapaligiran sa mga kalye, wala talagang, kaya tayo tinatawag na sick man of Asia. Ilang bulatin lang pipirma sa akin, mamamatay at mamamatay na lang ako. Hindi pa rin tayo nagbabago. Hindi natin, last page na to. Konti na lang mga kaibigan. Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga panghimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng ICC. Yung lintik na ICC niya. Kampanya, ano sabi ni BBM, hindi niya pasukin ang ICC. O ngayon, anong ginagamit nila pambanta kay PRRD at BP Sara? Yan lintik na ICC na yan. Wala talaga isang salita eh. Wala eh. Pabago-bago ng isip. Ganyan talaga yata pagbangag. Mga kaigsugunan ko, sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karating bansa. Nga eh, sipin mo, number 2 yata tayo dati sa buong Asia. Ngayon, kulelat tayo. Pati Vietnam nangunguna sa atin. Pati na lang kaya tayo magpaampon sa mga lintik na ibang Total, wala eh. Mga leader natin, puro mga nyaw lang, puro bulsa lang nila ang pinalalaki. Walang malasakit sa Pilipinas, sa Pilipino. Buisit kayo. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ang dahil sa mga mapanlinlang para maupo sa pwesto. Ano ka ngayon, BBM? Mapanlinlang daw, Ingay ng mga anak ko, Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iwanan. Tinatrato na parang walang halaga. Hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Allahu Akbar. Shukran. Sara Zimmerman Duterte, Vice President of the Philippines, August 7, 2024. Sarap pakinggan, no? We
Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from this government right now. We Filipinos deserve better. Deserve better. Nakakasakit ng dibdib. Sa totoo lang. Kaya ako galit na galit dahil wala. Kung ganito na ganito, mamamatay na lang yata ako na hindi ko makikita ang maunlad na Pilipinas. Hindi ko mararamdaman. Manalangin po tayo na sana'y nagbago na. Sana ang ating Agila ng Davao ay mag-umpisa ng mandagit. At itong mga opisyal ng militar at iba pang opisyal sa gobyerno na may malasakit, may konsyensya, pag-ugnayan na po kayo kay Ma'am BP Inday. Maawa naman po kayo. Panahon na siguro. Pero mo 1986 pa yung people power. Ilang taon na? Ilang taon na nakalipas? 38 years na. Wala pa rin pagbabago. Wala pa rin yung inaasam-asam natin na kaginhawaan. Di pa rin natin nakita. Di pa rin natin nararamdaman. Well, hanggang na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Dino DMMC. Ang trying hard PWD vlogger ng Pilipinas. Isang like and subscribe lang po. At pagdasal po natin ng Pilipinas at ang mga Pilipino. Kapwa natin Pinoy. Thank you. Bye-bye.